Isipin mong paggising mo isang umaga, makulimlim ang langit. Maya-maya nagsimulang umulan, pero imbes na malinaw na tubig ang bumagsak, pula ang ulan. Ang bubong, ang mga sasakyan, ang mga kalsada, lahat ay tila na bahira ng dugo. Kung ikaw ang makakakita nito, malamang mapapaisip ka, may nangyari bang kakilakilabot? May dumugo ba mula sa langit? O may mas madilim na dahilan sa likod nito? Ang tinatawag na blood rain ay isa sa mga natural phenomena. Pero ang totoong paliwanag ay mas kakaiba kaysa sa iniisip natin. Oo, may mga totoong insidente kung saan ang ulan ay nagiiwan ng pula o mantsa. Pero hindi ibig sabihin nito na literal na dugo ang bumabagsak. Sa maraming kaso, ang kulay ay nagmumula sa dust at maliliit na particles. Kapag ang alikabok ay mayaman sa iron-containing minerals, maaari itong magkaroon ng mapula o orange na kulay. Kapag nahalo ito sa tubig-ulan, ang resulta ay mukhang dugo. Kaya kapag tumingin ka sa isang puddle pagkatapos ng ulan, maaari mong makita ang isang eksenang parang galing sa horror movie. Pero paano napupunta ang lupa at alikabok sa ulap? Dito pumapasok ang lakas ng hangin. Sa ilang bahagi ng mundo, iangat ng hangin ang alikabok. Ang maliliit na particles na ito ay maaaring dalhin ng hangin sa napakalalayong distansya. Minsan, libu-libong kilometro mula sa pinagmulan nito. Kapag ang dust-laden air ay napunta sa isang lugar na may moisture at ulan, maaaring mahulog ang particles kasama ng precipitation, kaya ang isang ulan na mukhang dugo ay maaaring nagsimula sa isang lugar na napakalayo, parang may invisible highway sa himpapawid. Hindi lahat ng red-colored rain ay pareho ang pinagmulan. Sa ilang kaso, ang kulay ay maaaring maiugnay sa microscopic organisms o biological particles. Kaya kapag may naiulat na blood rain, hindi sapat na tingnan lamang ang kulay. Kailangang suriin ang sample kung ito ba ay mineral o organic. Dahil ang isang bagay na mukhang supernatural sa unang tingin, ay maaring magkaroon ng napakasimpleng physical explanation kapag sinuri sa laboratorio. Pero bakit napakalakas ng epekto nito sa mga tao? Dahil ang pula ay isa sa pinakamalakas na visual signal sa ating utak. Sa kasaysayan, ang mga kakaibang pag-ulan ay minsan nang itinuring na omens o babala ng digmaan, sakuna o paparating na kapahamakan. Pero habang lumawak ang kaalaman ng tao, unti-unting naging mas malinaw ang mga posibleng dahilan. Hindi nito ginagawang ordinaryo ang phenomenon. Isipin ang eksena, tahimik ang isang bayan, makulimlim ang langit, at pagkatapos ng ulan, ang mga kalsada ay nabahiran ng pula. Ang mga sasakyan ay parang pininturahan. Ang mga puddle sa lupa parang may dugong nakahalo sa tubig. Isang misteryosong pelikula sa totoong buhay. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang mga natural processes ng ating planeta, hangin, alikabok, minerals at ang ating atmosphere. Kaya kung sakaling makakita ka ng ulan na kulay pula, huwag agad matakot. Ang sagot ay nasa dust o biological particles. Gaano kalayo kayang dalhin ng hangin ang isang maliit na particle? Ang langit ay mukhang tahimik, pero sa taas, isang napakalaking mundo ang gumagalaw. Huwag mong kalimutang i-like at i-follow ang Tinig ng Kasaysayan. I-comment mo sa ibaba ang topic na gusto mong susunod nating talakayin. Dahil dito sa Tinig ng Kasaysayan, bawat misteryo may kwentong naghihintay. Ito ang isa sa 10 misteryo ng kalikasan na parang imposible.